Maganda ba magdala ng dirham o riyal pauwi sa Pilipinas? At doon na lang paglapag sa airport sa Pilipinas, ipapalit niya ng peso. Dahil guys, ayaw nga niyang ipaalam sa pamilya niya na may pera siya. At wala rin siyang bank account para doon ipasok ang kanyang pera. Ayaw din niyang ipadala sa sarili niyang pangalan dahil daw baka magkaproblema. Ang sagot guys, kung nasa ganito kayong sitwasyon, ang tanging mai-advise ko na habang nasa ibang bansa pa kayo, imbis na real or dirham ang dadalhin nyo pa uwi sa Pilipinas, ay ipapalit nyo ito ng dollar habang nasa abroad pa kayo. Dahil guys, kapag dollar ang dala nyo ay mataas ang palitan sa Pilipinas. Bumaba man ang presyo or yung rate ng dollar, pero mabilis lang din ito tumataas dahil nga in demand ito sa lahat ng nationality or mga tourist na nasa Pilipinas. Pero kapag real or dirham ang dala nyo guys, for example, 15 pesos ang palitan ngayong araw, pero kapag dinala nyo yan sa Pilipinas at doon nyo pinapalit, ang palit na lang niya sa inyo or ang kuha niya sa inyo ay 13 pesos kada dirham. So, kung may 1,000 dirham ka or 1,000 real, imbis na 15,000 pesos ang makukuha nyo, ay 13,000 pesos na lang. Lugi ka na ng 2,000. Makakabili ka na no ng isang sakong bigas sa Pilipinas. Kapag dollar kasi guys, ay may experience ako nung umuwi ako sa Pilipinas para sa aking bakasyon. May dala akong $1,000 na pinapalit ko yung ibang dirham ko dito sa UAE habang nandito pa ako. At nung pinapalit ko guys sa Pilipinas at nung kinuwenta ko, ay tumubo pa ako ng ilang libo. Dahil nga guys, mataas ang palit nila sa dollar sa Pilipinas. Pero kapag mga pera sa Middle East, kagaya ng real or dirham, mababa ang kuha nila. So sana nabigyan ko kayo ng idea. Pero sa mga nagbabalak na mag-uwi ng dollar sa Pilipinas, take note guys na ang limit or maximum limit lang na pwedeng dalhin na cash na dollar pa uwi sa Pilipinas ay $10,000. Kapag sumobra ng $10,000 ay kailangan nyo na ito i-declare sa custom or sa Bureau of Customs sa Pilipinas. Ang EFCDF naman ay ang online version ng Foreign Currency Declaration Form na ginagamit ng travelers upang i-declare ang halaga ng foreign currencies na ipapasok o ilalabas ng bansa. Kung ito ay lalagpas ng $10,000 upang maiwasan ang money laundering, illicit financial flows, and tax evasions. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.